So, may itinumba daw pong politiko sa Mindanao mga sangkay at ngayon ang presidente po natin ay nagsalita na. So, alam nyo, nakakalungkot itong nangyayari sa Pilipinas kasi nga po mayroon na naman pong nabiktima dahil po sa politika, magulong politika sa Pilipinas, mga sangkay. Isa pong opisyal doon sa Mindanao ang binakbakan. Pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi ang presidente po natin ay nagsalita na tungkol dyan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na para lagi po kayong updated sa mga komento, sa mga update po natin, mga komentaryo, opinion po natin. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, eto na nga po ang balita, mga sangkay. Nakaraan, actually, kahapon mga sangkay, ibinalita ng COMELEC na mayroon pong Chief Interim Minister ng BARMM na si Abdul Rauf Makakwa ay tinambangan daw mga sangkay. Doon po sa may General Santos, Cotabato National Highway, sa barangay Bito, Dato, Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Alas 4 po ito ng hapon, mga sangkay, naganap. Kaya eto, talagang, pag sinabi po talagang Maguindanao, mga sangkay, parang normal lang po sa kanila to, no? Yung politika doon talagang nakakatakot mga sangkay. So, ngayon, nagsalita na po ang presidente po natin. Pero basahin po muna natin yung mga komento. Sabi dito, normal na yan sa Mindanao. Hindi Mindanao, Maguindanao. Isisisi naman, well, ang Mindanao, ang Maguindanao is part ng Mindanao naman. Pero, sa Maguindanao po, madalas po talaga mangyari. Pero mga sangkay, buong Pilipinas, magulo po talaga yung politics. That is why parang normal po ito mga sangkay na nagaganap sa ating bansa when it comes to politics. Ayan o. Sabi naman dito ni Liam, isisisi na naman kay Sara yan. Si Matibag Unta, sabi po nitong Jonathan Magsiko. Oy, wag kayong alam nyo ba na pag nagwi-wish kayo sa isang tao, mga sangkay na may masamang nangyari, bumabalik yan sa inyo o sa atin? Kaya wag na wag po tayo magsasalita ng ganoon, mga sangkay, kasi di po natin hawak ang buhay natin and we don't know kung baka mamaya, sabi pa nga, ang karma nandyan lang, mga sangkay. Ano kaya ang masasabi ni Rubin? Sabi dito, religion of peace daw, pero sila okay. Bisan anhon mo lang ang mga... Okay, so diretso tayo dito mga sangkay. Mariing kinundi na daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawa mga sangkay sa BARM Interim Chief Minister. Ngayon, mga sangkay, inatasan ng Pangulo ang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na higpitan ang seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga opisyal. Kasi, mga sangkay, ito gantihan to. Hindi ito matatapos sa ganito. Magkakaroon po yan ng matinding gantihan. We all know naman ang politics sa ating bansa, mga sangkay. No? Magulo. Kaya nga, mga sangkay, alam nyo, matatapos lang ito kung magiging parliamentary system ang Pilipinas. Kahit pa paano, maiibsan yung ganitong klaseng banggaan ng mga politiko. Kasi sa mga probinsya, sa Metro Manila, medyo kalmado yung ganitong klaseng nangyayari. Pero sa province, mga sangkay, nagaganap po ito.
Marami po ang mga pinapatumbang mga opisyal, kalaban sa politika, ganyan po sa mga probinsya. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero sa Metro Manila, kalmado kasi syempre andito yung media, madali pong makunan at masasakote ka talaga kapag ginawa mo yan dito sa Metro Manila. No? Pero sa mga probinsya, yung awayan ng mga politiko, kaya nga mga sangkay, di ba? May mga pelikula po tayong napapanood, yung mga classic na movies, Filipino movies, like Fernando Po Jr., sila tawag dito, madalas si Eddie Garcia, no? Mga politiko sa mga probinsya noon, mga sangkay, na nagkakaroon ng away dahil sa politika at nagiging maaksyon. At hindi lamang po yan noon, magpahanggang sa ngayon, mga sangkay, nangyayari ito. Tingnan po ninyo yung nangyayari sa mga politiko ngayon. Dahil po sa kapangyarihan, pag nanais ng kapangyarihan, kahit pamilya po nila, madamay, gagawin pa rin nila yung mga delikadong mga gawain. Kasi ano na yan mga sangkay, sobrang pag-aasam sa kapangyarihan Well, kung parliamentary system tayo, hindi po tayo aabot doon, mga sangkay. Kasi mapipigilan ng sistema. Kasi, kaya naman ganyan yung mga politiko ngayon, mga sangkay. Kasi, dahil po sa pera. Kapangyarihan at pera. Siyempre, kapag nasa kapangyarihan ka, may pera. Kaya nga kung titingnan po natin, di ba? May kilala ka bang politiko na mahirap pa rin hanggang ngayon? Kadalasan po sa mga politician, dumadami yung property, dumadami po yung mga negosyo, lumalawak ang impluensya. Siyempre, dami pera, dami datong, mga sangkay. Pero kung tunay na mga politiko ang mga yan, magkano lang yung sahod ng mga politician? Hindi po sila hahantong na pati kanilang mga sarili, ibubuhos nila sa ganong klaseng gawain kahit delikado. Kung yung sahod nila, iyon lang talaga. Kasi magkano lang yung sahod ng mayor, magkano lang yung sahod ng governor, ng mga officials, di ba? Congressman, senator, up to president, magkano lang naman yung sahod nila? So kung yun lang ang talagang kinabubuhay nila, hindi po sila magkakaroon ng mga mansyon na malalaki sa Metro Manila, mansyon sa ibang bansa like America na very expensive, Europe na very expensive. So ito yung nakakalungkot sa Pilipinas. That is why, alam nyo, matagal na po kaming nananawagan na gawin na po nating parliamentary system ang ating bansa, ang sistema ng politics and government system. Kasi kung yan na po ang sistema po natin, tingnan nyo po yung Japan. May ganyan ba? Bibihira, di ba? At hindi ganun kalala, hindi ganun kagrabe. Tingnan nyo yung Singapore. Tingnan nyo yung mga bansa sa Europe. Di ba? Malalago sila. Kasi nga, parliamentary system. Very transparent. Kung magkano yung sweldo ng mga politiko, ng mga public servant, yun lang. Mga empleyado lang sila. Sa atin, mga sangkay, kapag kapolitiko ka na, nasa iyo na ang lahat. Pera, kapangyarihan. Yun. Sa ibang bansa, empleyado ka lang. Iyan lang yung sahod mo. Kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka, huwag ka sa politika. Pero sa Pilipinas, kung gusto mong yumaman, pumasok ka ng politika. Ganyan po. Kaya sana, ewan ko, kung aabutan pa natin to mga kababayan, or baka dumating na lang ang ating Panginoong Lord. Diba? Dumating na lang ating Panginoong Jesus. Bumalik na lang. Mag-rapture na lang. Wala pa rin mangyayari sa Pilipinas na pagbabago. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Doon po ito sa Maguindanao nangyari. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.